functions. Bale po, ang ginawa ko po dito is nagbukas po ako ng dalawang browser for admin side and user side. Then, ito pong system po namin is restricted lang po kay admin, which is siya lang po yung may access ng website sa una. Bale, ang una pong gagawin ni admin dito is login lang po natin yung credentials niya. And login. Then, si admin po ay mag-a-add po ng users na pwede pong mag-access ng website. Bali, ang nandito po is yung mga dati na pong na-add ni admin na mga users. Then, mag-a-add lang po siya ng bagong user. Then, mag-fill up lang po dito ng mga information. Like, halimbawa po ay ganyan yun na yung middle name. Lang tayo ng year. Female. Then rank. Halimbawa po ay SO1. Then dito po sa baba, sa role, ay pipili lang po si admin kung admin ba yung i-add niya o yung user. Which is ang i-add ko po ngayon ay user lang. Then email. Password. And then, bale po, pag nag-successful po yun, yung in-add po ni admin na user is, pwede nyo na pong i-login yun dito sa user side. Try po natin i-login yung ginawa ko kanina lang. Elaine. Login lang natin yung credentials. Gonzales. Yan. Pag po nag-successful po yun is, ang una po makikita ni admin is dashboard, which is nandito po yung performance overview and leave balances. Then, click nyo lang po yung side. Dito po makikita po yung bawat functions po na pwede niyang i-access na. Then, ang unang function po is PDS. Palibaba ko lang po itong sa admin. Dalhin ko lang din dito sa PDS para makikita natin. Then, dito back po dito tayo sa admin side. Dito po sa PDS is si user po ay pwede pong mag-download ng template. Nag-download na po siya. Then, pag nagtapos po ng download yon, pwede na po siya mag-edit doon. Bale, ito pong PDS po namin is, hindi po siya sa mismong system po ine-edit. Ito po ay lumalabas pa sa Excel na kung saan doon pa lang siya pwedeng mag-edit. Ano yung inano ko kanina? Download. Then, click enable editing. Yun, ito po ay accessible na po. Pwede na po siya mag-edit dito ng kanyang mga information. Ito ay Gonzales. Then,
Halimbawa ay female, single. Yan, halimbawa po ganyan. Ito pong PDS po namin ay year 2017. Yan po ay meron pong page 2 hanggang page 4 po. Then, pag po nagtapos na siya dito, is isa-save niya lang. Save niya lang. Yan. Then, babalik po tayo dun sa system. Bali, pag natapos nyo na pong i-edit yun, is pwede nyo na pong i-upload dito. Upload PDF file. PDF6. Then, click upload. Successful naman po siya. Bali, yun po is makikita po dito sa baba. Ito na po yung in-upload ko kanina eh. Active siya. Then, yung download and inactive, ang ibig sabihin lang po niyan is pag clinic ni admin yung inactive, is mawawala po yun dito sa dashboard ng admin. Mawawala po dito yung kay Gonzales Elaine na PDF. Try po nating i-unactive. Then, refresh lang natin tong sa admin. Yun, nawala po dito sa admin side. Ito lang po is para lang po hindi po magkagulo-gulo or tumambak po dito sa admin yung mga PDF na ina-upload po ng mga users. Para malinis lang pong tingnan siya. Ganun. Then, pag clinic inactive naman po niya, ng user, is makikita ulit po yun ng admin dito. Sa admin side. Then, ganun po yung sa PDS po naming features. Then, ang sunod po is apply for leave. Which is, ang nangyayari naman po dito sa apply for leave ay ito po yung mga type of leaves na ginawa po namin. Which is, nagaling po sa inyo po. Then, pipili lang po siya dito ng type of leaves. Halimbawa po ay sick leave. Then, pili ng date. Ay hanggang Friday. Then, reason. And yan po. Example lang po yan. Then, click submit. Yan, bali nag-successful po siya. Then, yun po ay makikita po dito sa baba. Yung pong 4 days na nilive ni user. Ito po yun, 19-20-22 hanggang Friday. Then, dito naman po is makikita rin po yun ni admin dito. Sa admin site. Henry Gonzales Elaine. Dito po sa admin is, ang pwedeng magawa ni admin is i-approve niya ba o i-deny yung ni-request ng user na leave. Like, halimbawa po ay approve natin tong una. Approve. 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 Na-approve ko na po lahat. Then, yun ay makikita rin dito na in-approve na ni admin. Makita niya yun dito sa kanyang side, user side. Yun, approve, approve, approve. Then, ang sunod po is attendance. Which is, ang mangyayari po dito sa user side is click lang yung turn on camera. Ayan. Yan. Then dito po, magka-capture lang po siya ng 5 images. 1,
2, 3, 4. Five. Then, ang sunod pong mangyayari is take attendance. Dito naman po sa take attendance is, i-verify niya po yung in-upload kanina ni user na pictures, yung 5 pictures po. Kung magma-match po ba yung mukha. Bale, ito pong attendance po namin is restricted lang po siya sa kinubatan or sa department niyo po. Bale, kung halimbawa po nasa ibang lugar siya, hindi po siya makapag-take ng attendance. Kailangan po is nasa kinubatan lang po siya. Or nandun mismo sa department niyo. Bale, ako po ngayon ay hindi po makapag-take ng attendance kasi po ako ay nasa aming bahay. Kaya hindi po siya gagana ngayon. Then, pero pag ito naman po ay nasa ginubatan is magsa-successful naman po ito. Nag-verify po dito. Makikita naman po yun dito sa logs kung na-verify niyo na ba or nag-successful na ba yung pag-attendance mo. Then, ang sunod pong mangyayari if nag-successful na dito po sa DTR, makikita niyo na po yung kung anong oras siya nag-clock in at clock out. Nandito lang po yun. Dito po yun papasok. Then, ganun din naman po sa admin. Dito niya po makikita yung pinakang summary po ng mga attendance, yung mga personnel or user na nag-attendance. Yan, pipili lang po siya dito ng month. Pwede niya na po makita yung mga records po. Then yun po, pwede nyo i-print din po. So, print ano doon. Then dito naman sa may evaluation, is, ang mangyayari po dito sa user side, makikita niya po dito yung kung sino po yung nag-evaluate sa kanya. Dito niya po yung makikita sa baba. Dito. Kung halimbawa may nag-evaluate na sa kanyang kapwa niya personnel or yung admin mismo. Then, dito sa evaluate others, dito po is pwede siyang mag-evaluate ng kapwa niya personnel. Halimbawa, i-click lang tayo ng user. Halimbawa, si Villar Kate, i-evaluate ko. Halimbawa, pa ganyan. Bale, magbibigay lang po ako ng feedback. Sample feedback. Yan. Halimbawa. Or magbigay po siya ng suggestion. Halimbawa ay none. Click submit evaluation. Yan, nag-successful po siya. Bali po yun ay makikita po dito sa baba. Yung mga in-evaluate niya. Then ito pong in-evaluate niya, makikita din naman po ni Villar Kate dun sa kanyang side. O dun sa kanyang account. Nakikita niya po dito in-evaluate mo sa baba. Then yung mga score and average. Bali yun lang po yung sa evaluation namin. Then sa chat, is dito po sa chat, mangyayari naman po dito is, ito po ay real-time chat. Pipiliin ko lang si Gonzales Elaine sa admin side. Then dito naman sa user side is yung admin, account ng admin. Halimbawa ay nagtatanong siya. Good day, sir. Ay, ma'am.
Halimbawa po ganyan. Then click send. Yan. I-refresh lang po natin 'to. Yun, nandito na po yung chinat po ni user. Nakikita niyo na po agad dito. Just may time naman po siya and date. Then, ang sunod po is yung sa profile. Sa profile naman po is, dito po is, pwede niya pong i-edit yung information niya. Kung may gusto siyang i-update or gusto niyang lagyan ng pictures. Halimbawa, ito po. Update profile pic. Yun, nandito na po siya. Yung makikita po yun dito. Yan, kung may gusto siyang i-update. Then, ganun din naman po kay admin. Then, dito po sa admin side naman tayo, sa manage user, is kung halimbawa ay may gusto si admin hanapin or may gusto siyang malaman dun sa personnel, pwede niya pong i-click to. Halimbawa po ay kay halimbawa ay kay Gonzales Elaine. Click niya lang po tong parang arrow sa baba ng pangalan, ay sa may gilid ng pangalan. Click. Then makikita niya po yung mga detailed information or mga leave balances ni user. Mga detailed information nga po. Then leave balances. Bale, yun lang po yung nilalaman po ng system po namin po. Kung may gusto po kayong linawin or suggestion is, pwede niyo naman po kaming kontakin po. Maraming salamat po. Ayun.